Ako si Kimberly Gonzalez na kung tatawagin ay Kim. Kilala ako bilang Daddy's Girl, isang anak na laging nakakapit sa mga pangarap ng kanyang ama. Musta? Tingnan mo yung drawing ko, perfect. Wow, galing naman. Mana talaga sa tatay eh. Kaya proud ako sa'yo, anak. Papa, pinatawag ka ni teacher. Bakit daw na? Ngayon na ba? Opo. Sige na. Maglaro ka muna dun ha. Hintayin mo ako ha. Magandang hapon po. Oh, Mr. Gonzalez, ikaw pala yan. Magandang umaga din. Umupo ka muna. Salamat po. Miss Lee. Nais na daw po ako mag-usapin. Yes, Mr. Gonzalez, regarding to your daughter's ability to draw. Napansin ko kasi na magaling talaga siya gumuhit. Ay, opo ma'am. Magaling talaga yung batang yan. Kahit sa bahay nga eh, mas inuuna pa niya ang pag-drawing kaysa sa pagbabasa. Kaya, dito ko sa talento niyan eh. Malamang sa atin. Kaya naman pala, Mr. Gonzalez, may pinagmanahan. Magaling at na-discover na niya agad ang kanyang hilig kahit siya'y bata pa lamang. At sa ganun makakatulong ito sa kanya para mas mapalago pa ang kanyang talentong ito. Kaya naman, nararapat lamang, Mr. Gonzalez, na suportahan niyo ang bata sa kanyang talento. So, Mr. Gonzalez, kung iyong mamarapatin, gusto sana namin gawing kalahok ang iyong anak sa patimpalak ng matuwid. Kung papayag po kayo, Mr. Gonzalez, okay na po sa inyo. Ay, opo ma'am. Papayag po ako. Walang problema. Maraming salamat, Mr. Gonzalez, sa iyong pagsang-ayon. Opportunity din ito para mas mapalawak pa ang kalaman ng iyong anak sa ganitong bagay. Again, thank you so much, Mr. Gonzalez. At balitaan ko na lang kayo sa mga iba pang detalye. Anak, halika na. Opo, Papa. Sabi ng Teacher Lee mo, ikaw daw ang bata na yung seksyon sa pag-guhit. Talaga po ba, Papa? Nangiyak po kasi ako eh. Anak, huwag kang huwag kang matakot. Nandito naman si tatay eh. Susubukan kita. Sige, Papa. Halika na, halika na. Bilis na lang ang panahon. Oo nga, parang kailan lang, ang liit-liit pa nila. Sige mahal, tatawagin ko muna sila at para makakain na. Sige, mahal. Ate Lucas, very good ako. Sabi ni teacher ako daw yung pinaka sa contest. Eh ano naman, pag nalaman to ni Mama, lagot ka. Pwede mo kitang makausap? Ano tong nalalaman ko? Nasasali daw si Kim sa contest-contest na yan. Ano ka ba naman mahal? Nakikita ko naman si Kim na masaya siya sa kanyang ginagawa. Ay basta, Ipagkita ko to kay Mama at Papa. Oo nga pala mahal, bukas bala ko sanang mag-overtime kasi gusto kong bumili ng mga bagong gamit ni Kim sa kanyang pagtuloy. palagi na lang yung batang iyan ang iyong iniisip. Alam mo ba kung anong meron bukas? Ano naman? Bahala ka. Bakit kaya ayaw ni Mama na gumugulit ako? Mahal, pasensya ka na. Alam ko naman kung anong meron bukas eh. Baka kalimutan ko ba yung anniversary natin? Siyempre hindi. Kaya kung nga gustong mag-overtime sa work, hindi lang para mabilhan si Kim ng mga gamit niya, para na din makabili ako ng regalo para sa sa'yo. Dahil deserve mo yon. Mahal, mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa mga anak natin. Mahal, pasok ako sa trabaho ha. Bahala ka.
Maganda to ah. Ito na lang. Manang, magkano to? Format po to kung hindi nyo po pa uuwi na ng pangalan. Tapos, for 50 naman po kung palalagyan nyo. Ito po manang, lagyan po ng pangalan ng asawa. Pakiantay na lang po ng ilang minuto ha. Sige po manang. Ito na, bakit na magkuha ka ako dito? Sana nga manang, maraming salamat nito ha. Bilangin ko nga itong pera kong kinita ko ngayon. Siyempre sa paggaganito ko, sa pamasada, instruction, pwede na. Pwede na ka. Ay, dito pa pala itong larawan ng pamilya ko. Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay. Napaka-blessed ko sa buhay dahil kayo ang naging pamilya ko. Hindi ko kayo ipagpapalit sa kahit anong bagay dito sa mundo. Dahil kayo ang aking kayamanan. At kayo ang nagbigay sa akin ng lakas. Kayo ang aking mundo. Pero kahit mawala man ako, palagi pa rin kayong nasa puso ko. Tama, may natira pang pera sa wallet ko. Bibili ko na lang ito ng gamit ni Kim sa kanyang pag-uwit. Tiyak na makuha yun. Wala pa rin ang asawa ko. Matutulog na muna ako. Bakit walang dumadaan sa sasakyan dito? I-text ko muna nga yung asawa ko na sasabihin ko na pauwi mo. Let's go, 10K! Dapat! Hoy pare, daming dala niya na. Uy, pare, musta? Ito? Para sa pamilya ko, pare. Tingin naman konti nung pare, pampulutan lang. Ay! Pasensya, pare. Sige na pare, Kahit konti lang, please. pare kahit konti lang pare. Hindi pare kasi ito. Para sa pamilya ko. Ang yapang nito ah. Yabang mo ah.
Wala tayong mapapala dito pare. Kunin mo yung bag. Uy. Ya. Uy, bagong relo pare. Utang na Akin ka. ah. Uy, balik ka sa akin yan. Ano po? Pare, ah. Jomar! Gago ka pare. Bakit? Ba't mo sinasaksak? Kala ko pa sasaksakin. Gago ka. Mahal. Kim. Ay. Ano kayang balita ngayon? Sa ating balitang lokal, isang lalaki na tagpuang patay sa isang madilim na lugar kagabi. Ayon sa mga nakakita, biktima raw ito ng pang-hold up. Para sa kagdagang balita, narito si Jane Hamlin. Jane? Beverly! Bakit tay? Oo ba si Jomar kagabi? Hindi pa manay eh. Ano bang meron? Tingnan mo nga itong balitang to. Yes, pinapaabot po namin ang nakakalungkot na balita mula dito sa lungsod. Isang lalaki ang natagpuang patay sa madilim at liblib na lugar dito mismo sa kinatatayuan ko ngayon. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, biktima ito ng pang-hold up at pananaksak. Ang lalaki ay kinilalang si Jomar Gonzales, 40 taong gulang, residente ng Lower Aglipay Street, Barangay 2. Narito ang pahayag ng isang mag-aaral na nakakita sa bangkay ng biktima. Naghihintay ako na masasakyan papunta sa paaralan. Ngunit sa aking paglalakbay dito sa kalye, may nakita ako nakahindusay na katawan. Agad ko ito pinuntahan at tinignan. Maraming dugo ang nawala at mukhang wala ng buhay, kaya agad akong tumawag sa mga pulis. Maraming salamat sa iyong pahayag. Ayon sa ulat ng pulisya, tinangay ang pera at ibang gamit ng biktima matapos siyang saksakin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect. Narito po ang pahayag ng mga otoridad. Sa aming pauna investigasyon, natagpuan ang bangkay dito sa lugar na ito. At tinatayang kagabi pang nasabing insidente na nangyari at sa ngayon nakikipag-ugnayan kami sa pamilya biktima para isauli ang mga natirang gamit at para din sa mga dagdag impormasyon tungkol sa biktima dahil sa aming pagkakaalam ito ay hold up, kaya sa ngayon nakikipag-ugnayan kami sa mga otoridad at iba pang mga pwede namin pagkuhanan ng impormasyon sa nangyaring insidente na ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga kapulisan upang matukoy kung sino nga ba ang salarin sa insidenteng ito. Ito si Jane Hamyo, Balitayo, Tias.
Ma'am, ito nga pala ang mga gamit ng iyong asawa. Oo nga pala. Kailangan itong malaman ni Ate Ro. Hello, ate. Oh, napatawag ka, Beverly. Hello. Huwag ka sana mabibigla. Wait, are you crying? Tell me, what's the problem? Ate, si Jomar. Oh, what about my brother? What happened to Jomar? Ate, wala na po si Jomar. What? Are you joking? Beverly, hindi magandang biro, ha? This is not funny. Hindi, ate. Hindi. Tingnan mo sa balita. Okay, fine. Titignan ko sa balita. Papa, bakit mo ko iniwan? Ang lungkot-lungkot ng buhay ko nung nawala si Papa dahil siya lang ang kakampi ko dahil malayo ang loob sa akin ng aking ina. Uy, okay ka lang? Uy! Oo. Tungkol na naman ba yan sa mama mo? Huwag kang mag-alala. Magkakayos din kayo. Huwag na kayo mag-imot-imot dyan. Tara! Ice cream! Tara! Tara! Naku, pasensya na kayo. Hindi ako makakasama sa inyo kasi pinapawin ng mama eh. Lalay mo talaga? Sige, bye. Sige, next time na lang. Bye-bye. Pagkalipas ng 10 taon, lumaki ako na may lamat ang relasyon ko sa aking ina at kapatid. Parang may dingding sa pagitan namin. Isang dingding na binuo ng mga sakit, hindi pagkakaintindihan, at mga alaala ng pagkawala ni Papa. Madalas kong tanungin ang sarili ko, ako ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ngunit kahit pa mahirap, nagpakatatag ako. Ginawa kong sandigan ang mga aral na iniwan ni Papa at pilit kong hinarap ang bawat hamon ng buhay. Nandito na po ako. Mabuti at nakauwi ka na. Anak, mag-iis ka na. Magpupuntahan tayo. Okay, ma. Sino ba yun? Ay, baka andito sa kama ni. Shirt pong kakim to. Lagot to kay mama. Magbihis muna ako. Sasama po ba ako, ma? Anong sasama? Dito ka na lang. Marami ka pang gagawin dito. Sige po, ma. Ma! Tignan mo nga to. Ano to, Kim? Di ba sabi ko sa'yo ayokong nag-drawing ka? Nagsasayang ka lang ng oras mo. At dahil sa walang kwentang drawing na yan, nawala ang papa mo. Bitbitin mo yan. Ayokong nakikita yan. At dapat, pag uwi namin, malinis na tong bahay. Tsaka pala, Kim, dapat pag uwi namin may pagkain na. At pakilaban din tong sapatos ko dahil gagamitin ko yan bukas. Saan pala kayo pumunta, ate? Wala ka na dun. Bye. Ma, saan ba talaga kayo pupunta? Basta, sumunod ka lang, magkikitain lang tayo. Okay, ma, whatever. Dumating kami sa puntong sobrang hirap ng buhay, kaya napilitang lisanin ang dati naming inuupahang bahay at lumipat sa mas maliit na tirahan.
nandito na pala siya eh. Ha? Sino yan, ma? Oh, hi love. Ha? Love? What do you mean, ma? Oo nga pala, si Margin, ang anak ko. Margin, this is your tito. Hi Margin, anong naman bata? Let's go, dog. Halika na, Jin. Hey, nakakapagod, ma. Diba? Ang sarap ng tulog, ah. Uy, Kim, ba't wala pang nakahanda pagkain dito? Nandiyan na pala kayo. Wait lang, iangkat mo muna. Bilisan mo, Kim! Ito na naman? Puro kanin? Asan ang ulam? Pasensya na, Ate. Yan lang kasi meron tayo eh. Sana umutang ka na lang kay Tia Lucy mo. Hindi na po kasi nagpapautang si Tia Lucy, ma. Dahil marami na daw tayong utang sa kanya. Malaki na po daw. Kainis na magbuhay to. Kasalanan mo to eh. Kung hindi lang sana namatay si Papa, hindi tayo magkagaganto. Margin, yung bibig mo. Totoo naman, ma. Kundi na sana dahil dyan sa kapatid kong pabida, nandito pa sana si Papa. Tabi! Pa, kamusta ka na dyan? Ang hirap-hirap pala pa na magpanggap na okay lang ang lahat. Miss na miss na kita pa. Pa, kailan ko pa kaya maranasan na bilang ako sa pamilya ito? Simula nung nawala ka pa, wala na akong kakampi. Pati si Lola. Pa, pagod na ako. Pero kahit naman, ikaw yung nagiging lakas ko at ang pangarap ko. Kaya, magsusumikap ako. Promise ko sa'yo pa, tutuparin ko ang pangarap ko. Nang sa ganon, ay magiging proud din si Mama sa akin. Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Bilisan niyo, baka maligta tayo. Hindi na naman siya. Good morning, class. Good morning, sir. Okay, let's sit down. Please. How are you today? Good, sir. So, some of you familiar about what we are? Okay. Uy, bilis ako kay sir. Wala, sir. Okay, wala? And by the way, before I forgot, meron ang lahat na ba ay meron ng mga grupo? Who's? Wala pa. Ikaw? Doon ka sa grupo nila ni Micah. Parang ka, good luck sa pag-ibig niya. Naku, sali pa yung sir sa atin.
Di naman natin siya ka-level. Oo nga, as if naman belong siya sa grupo to. Baka nga siya yung malas sa grupo natin. Correct ka dyan, girl. Girls at the back, any problem there? No, sir. Okay, that's all for today, guys. See you next day. Class dismissed. Thank you. Yes, sir. Pasensya na, Bes. Hindi ka na sa akin. Kompleto na kasi ko siya eh. Naku, okay lang naman. Okay ka lang ba talaga? Oh, promise. Basta kapag inaway ka naman ngayon, sabihin mo sa akin. At re-respond ka natin. Yes! Tara sa kanila! Bes, anong sa'yo? Wag na, Bes. Busog pa naman kasi ako. Sure ka dyan? Kumain ako kanina bago ako pumasok. Sige, hintayin ko na lang kayo doon. Okay, Bes. Bye-bye! Bye. Sige. Ano ba? Hey, Kim! Bakit Bella? Baka mag-isagagal ka lang sa grupo niyo. Oo nga, Kim. Narinig ko kasi malas ka ba? Oo, kawawa naman, sis. Uy, parang iiyak na. Tama na yan, sis. Baka magsumbong ka. Subukan mo magsumbong. Ako makakalaban mo. Kasi kapag nagsumbong ka, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Let's go, girls. Anong ginawa nila sa'yo? Yun ba? May tinatanong sila sa akin tungkol sa graduate. Sure ka? Oo naman. Tapos na ba kayo? Oo. Basta best nandito lang kami kahit anong mangyari. Oo naman. Tara na. Tara, uwi tayo. Kimberly! Asa na kaya yung bata niyo? Kimberly! Bakit, ma? Anong bakit? Ang sarap ng tulog mo, ha? Bakit wala pang sinaing, ha? Pasensya na, Ma. Sobrang pagod na pagod kasi ako kaya di ko na malayan na nakatulog na pala ako. Ang dami mong rason, wala ka talagang kwentang anak. Ano, hindi ka magsasalita? Ano tong pinagkakaabalahan mo? Project ko po yan, Ma. Project? Anong project? Ma! Project ko po yan, Ma! Ano na yan? Dahil ba sa project na to, kaya hindi ka nakapagsaing? Project ko po ito, Ma! Ano na to? Magagalit sila sa akin. Huwag mo akong iyak-iyakan. Ma, kailan niyo pa kaya ako maituturing na anak kagaya ni ate? Dahil kahit kailan naman, Ma, never mo akong tinuturing na anak simula nung nawala si Papa. Aba, sumasagot ka pa, ha?
Eh, kasalanan mo naman kung bakit nawala ang papa mo. Hanggang ngayon ba, Ma, ako pa rin sinisisi mo sa pagkawalan ni Papa? Kung hindi dahil sa kagustuhan niyang mabilhan ka ng mga gamit sa pag-drawing na yan, idi sana, hindi na siya nag-overtime sa work at maaga lang siya nakauwi noon. Kaya kasalanan mo. Ma, hindi ko naman ginusto nangyari. Ginawa ko namang lahat para maging mabuting anak sa inyo. Pero bakit? Yung mga mali ko pa rin ang nakikita nyo. Pero kung si ate, okay lang. Kahit gabi na makauwi. Okay lang kahit walang ginagawa. Bakit ako, Ma? Ang dali-dali niyong pagalitan. Naging mabuti naman akong anak sa inyo, di ba? Hindi ko kayo maintindihan. Ba't nasali ako, ha? Tandaan mo to, Kim. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana magkakaganto ang buhay natin. Sana nga ikaw na yung nawala at hindi na si Papa. Margin! Totoo naman, Ma Dahil sa kanya, nagkandalitse-letse ng buhay natin ngayon. Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi ko naman hiniling na mabuhay. Ma! Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana magkakaganto ang buhay natin. Sana nga ikaw na yung nawala at hindi na si Papa. Kasalanan ko to Kung hindi sana namatay si Papa, hindi tayo magkakaganto. Oo nga, Kim, narinig ko kasi mahala ka rin ako. Ang dami mong rason, wala ka talagang kwentang anak. Ana, pasensya ka na ha. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng papa mo. At kapag iniisip ko yung huling gabi na magkasama kami, ikaw pa rin yung palagi niyang iniisip kasi gusto ka niyang bilhan ng mga gamit sa pagguhit mo. Siguro, sa'yo ko nabuntong ang galit at hinanakit ko dahil hanggang ngayon, hindi pa din nahuli ang mga taong pumatay sa papa mo. Anak, bigyan mo lang ako ng ilang panahon para matanggap ko ang lahat. Palaging ganun ang trato nila mama sa akin, na para bang hindi nila ako pamilya. I love you, look so beautiful. Sus, bulero ka talaga. Let's go, love. Wait ka lang dito, love, ha? Ibili mo na ako. Love, okay ka lang? Ha? Oo naman. Buti naman kung gano'n. Happy Mansari, love. Happy Mansari din sa akin. I have a gift for you, love. Ano yun, love? Wow, ang ganda naman ito. Thank you, love. Bagay na bagay sa iyo, love. Nandito na kami. Hi, Ma! Hi, Tito! Hi, Marjane. This is my gift for you. Wow! New phone! Ayan, thank you, Tito. The best ka talaga. Ma, sino po siya? This is your Tito Oliver, my new boyfriend. Ha? Pasok muna tayo. Nga pala, Oliver, this is my youngest daughter, Kimberly. Hello, Kim. Pasensya lang kung wala akong nadalang gift para sa iyo. Hindi ko kasi alam na mayroong bunsong anak yung nanay mo. Ilang po yun? Thank you, Tito. Thank you talaga ito, Tito. Yes, maganda talaga yan. Ang ganda naman ng bagong ngayon, Ma. Oo, bigay ito ni Tito Oliver mo. Wow, bakit naman. Sige, punta mo na ako sa kwarto ko.
si Mama? Ano si Papa? Iba ang pakiramdam ko sa laking yun. Basta. Maging masaya lang si Mama. Okay na po doon. Dahil sa hirap ng buhay, natuto akong magbenta ng kung ano-ano para suporta na din sa aking pag-aaral dahil minsan lamang si Mama magbigay ng pera sa akin. Pero kahit na ganun, naikayod ko naman at nakasanayan ko na din. Katulad na lamang ngayon, isa lang itong normal na araw para sa akin hanggang sa... Payong. Kano po yan? Mura lang po. 180. Salamat. Saan ba yung mama mo? Bakit hindi ka nagbibenta? Si Mama, kasi malayong tuloy niya sa akin. Doon lang siya sa bahay. Si Mama, tagal na po siya. Huwag mo na ining dito. Nakakaawa ka naman. If okay lang, pwede malaman yung ano, dahilan ng pagkamatay ng papa mo. Si Papa kasi sinaksak mga 13 years ago dun sa bypass. Tapos hanggang ngayon, hindi pa nalaman kung sino yung sumaksak. 13 years ago? 13 years ago. Ikaw pala yung anak ng lalaking sinaksak dun sa bypass. Teka, may ilan ka po ba, Kuya? Kuya, sabihin mo sa akin. Yung alin? Yung 13 years ago, may pinatay. Papa ko yun. May alam ka po ba? Kasi nandun kasi ako nung sinaksak yung lalaki or papa mo. Papa ko yun. Teka, bakit hindi mo sinabi sa polis? O sino mo sa polis? Kasi natatakot ako, nagbaka madamay ako. Sinabi mo dapat. Hanggang ngayon, 13 years ago, hindi pa natagpuan yung pumatay sa papa ko. Paano natin mapapatunayan yan? May akong video dito, tingnan mo. Dito, Diyan, nakita mo ba? Si Papa nga. Si Tito. Hindi pwede. Kilala mo yung lalaking yun? Teka, uwi mo na ako. Sige, mag-ingat ka. Pwede bang manghingi ng number? Ito. Itunan mo na lang ito. Salamat. Sige, mag-ingat ka. Kailangan din malaman ni Mama. Hindi ko na talaga kaya to. Nakukonsensya na ako. Gusto ko na magsumbong sa mga pulis. Hindi ko na talaga kaya. Hello? Ano? Sige, pupunta na po kami sa presento. Ano nangyari? Sumuko na daw ang isang suspect na kasabwat sa pagpatay ng papa mo. Ano? Ma, huwag kang magpapalukod dyan sa lalaking yan. Uy, Kimberly, andyan ka na pala? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ma, kasi alam ko ng lahat. Si Tito Oliver ang pumatay kay Papa. Ano ba, Kim? Nahibang ka na ba? Katatawag lang ng pulis na nahuli na daw isang suspect na kasabwat sa pagpatay ni Papa. Ma, ate, totoong mga sinasabi ko. Maniwala naman kayo sa akin. Siya ang totoong pumatay kay Papa. Love, huwag kang maniwala dyan. Gumagawa lang yan ang kwento. Gusto niyo ba ng patunay? Ito, di ba galing ito kay Tito Oliver? Hindi naman talaga ito galing sa kanya. Kasi ang totoo, ma, kinuha niya ito kasabay sa pagpatay niya kay Papa. Ano? Hindi ko maintindihan. Ayan, tingnan mo. Ayan. Ano kasi yun? Bakit mo dito itong relo ni Mama? Di ba bigay ito ni Tito Oliver? Mukhang mamahalin nga. Bakit nandito ang pangalan ni Mama at ang anniversary nila ni Papa? Sino ka ba talaga, Tito Oliver?
Parang kakaiba ang pakiramdam ko sa'yo. Sasabihin ko ito. Dapat, isip ko. Dapat, maghanap mo ako ng pili na village. May nakaukit na pangalan mo. At anniversary niyo ni Papa. Oo nga! Oliver, anong ibig sabihin nito? Kakayo pala ang pamilya niya. So, totoo! Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Kimberly, tumawag ka ng pulis. Patawarin niyo sana ako. Love, matagal ko na yung pinagsisihan. Ang sama mo! Hindi kita mapapatawad. Mabulok ka sana sa kulungan. Ma, paparating mo ko sa namin. Sige, anak. Asan mo? Alam mo, kayo ba ang nobyo ni Magandang hapon po. Dito po yung bahay ni Gonzales. Dito po sa loob. Dito po! Oliver Pancho, ikaw ay nasa namin sa salang pagpatay ni Jomar Gonzales. May karapatan kang kumuha ng abogado. Naman yung sabihin ay maaaring gamitin laban sa korte. Sir, pinagsisihan ko na po yun. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Dito po tayo ngayon sa Barangay Laurel Street na kung saan dinakip ng mga otoridad si Oliver Pancho, 40 taong gulang, na siyang pangunahing suspect sa pagpatay kay Jomar Gonzales, 13 taon na ang nakalipas. Narito na nga ang ating suspect. Sir, ano po ang masasabi niyo, sir? Wag na. Hi, salamat. Nahuli na rin yung mga suspect. Tanggal niya ng kasang ito eh. Bes! Ano ba yan? Tignan mo yan! Tignan mo yung balita. Nahuli na pala yung pumatay sa kapatid niyo. Ang pumatay sa kapatid ko? Kailangan kong pumunta ng porsyento, Bes. Kailangan ko makita ang pagmumukha ng hayop na yun. Sige, Bes. Oo, Bes! Natawagan pa ba? Oo. Matagal pa ba darating yun? Darating na po mga ito kayo mag-alala. Ang kapal ang mukha mo! Mabubula ka sa kilungan! Pinatay mo ang kapatid ko! Mabubula ka sa kulungan! Hayop ka! Mabubulo ka! Pinatay mo siya! Walang iya ka! Okay, pasok mo na yan. Pa, kamusta ka na? Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkawala mo. Miss na kita pa. Anak, Oo ma, nandyan ka pala. pwede ba kitang makausap? Oo naman po. Anak, patawarin mo ako. Simula nung nawala ang papa mo, sa'yo ko binuntong lahat ng galit ko. Ikaw yung sinisisi ko sa pagkawala niya. Sobrang nagalit ako sa sarili ko dahil kinamumuhian kita. Kung tutuusin, wala ka naman talagang kasalanan. Sa sobrang galit ko sa'yo, nakalimutan ko ang totoong may sala. At ang pinakamalala pa ay, pinatuloy ko pa sa ating bahay at naging nobyo. Naging bulag-bulagan ako sa mga nangyari. Kaya sana anak, mapatawad mo pa si mama. Kahit kailan naman ma, never akong nagtanim ng galit sa inyo. Ang importante ngayon, nabigyan ng hustisya ang pagkawalan ni Papa at magkaroon na din tayo ng peace of mind. Salamat anak ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka nga... Ano ka ba ma? Hindi ko hayaan na pumunta ka sa demoning lalaki. O, anong kagama Oo ate! Ate, ba't ka umiyak? Ate! I'm sorry, sis. I know that saying sorry is not enough para sa lahat ng masasamang ginawa ko sa'yo. Sobrang harsh ko. To the point na napagsasalita na kita ng masamang salita. Ate, huwag mo nang isipin yun. Magkapatid tayo, kaya dapat magkasundo tayo. Huwag ka na umiyak, ate. Ibig sabihin ba nito, sis? Pinapatawad mo na kami? Oo naman.
Mahal na mahal ko kayo eh. At alam ko rin naman na ito ang gusto ni Papa. Promise ko sa inyo, anak. Babawi ako. Pagkalipas ng ilang taon, ngayon hawak ko na ang bunga ng aking pagsisikap. Isa na akong ganap na guro ngayon, ang pangarap na matagal ko nang inaasam at pinagsikapang makamit. So, I am your new teacher. I am Kimberly Gonzalez. And you can call me teacher. Okay? Okay, kids, that's all for today. See you tomorrow. Anong problema? Kasi na parang wala ka sa focus sa klase natin. Wala po, teacher. Ay, bibigyan lang. Ganun ba? Nasaan pala mama mo? Pinintay ko lang po. Gumagawin ka din pala? Opo, teacher. Ang ganda naman ito. Salamat po. Ang sabi kasi sa akin ni Mama na ang isa na paraan upang ma-express ko ang aking sarili ay sa pamamagitan ng pag-drawing. Ang sarap naman sa pakiramdam na suportado ka ng mama mo. Oo nga po, teacher. Ba't pa nang naiiyak ako, teacher Kim? Dahil kagaya mo, mahilig din akong gumuhit. Kasi nga lang, napigil dahil ayaw na natin. Kasi sasaya lang daw ng oras. Naku, teacher, hindi totoo yan. Hindi lahat ng tao may ganitong talento at regalo ito ng Diyos sa atin. Teacher, hindi pa naman huli ang lahat upang maipagpatuloy mo ang iyong passion sa pagguhit. Nakakatawa ka talaga. Positibong bata. Yan po kasi ang turo sa akin ni Mama at Papa, teacher. Rona, anak? Mama! Ay, teacher, yung drawing ko po. Po, Mama. Magandang hapon po, Teacher Kim. Magandang hapon din po. Tara na, anak. Bakit po, Teacher Kim? Sana patuloy kong suportahan si Rona sa kanyang mga pangalan. Huwag po kayo mag-alala, Teacher Kim. Patuloy po namin siyang susuportahan. Sige, mauna na po kami. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Rona! Bye-bye, Teacher Kim. Ingat kayo, ha? Thank you po. Nagdasal ko na sana magkita tayo ulit para makahingi ako ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo noon. Naku, wala yun. Pasensya ka na, Tisa. Sobrang harsh namin sa'yo noon. Di man lang namin alam ang tigat na nararamdaman mo. Nakadagdag patuloy kami. Nabalitaan ko yung nangyari. Okay ka na ba? Huwag kang mag-alala. Nagalit na kayo pinatawad. Ayaw ko kasi magtanim ng sama ng loob. Ngayon, okay na ako at masaya na din. Ikaw ba? At saka yung mga kaibigan mo. Okay lang naman ako. Yung mga kaibigan ko, may kanya ng pamilya. Ano ba? Sige, mauna muna ako ha. Sige, mag-ingat ka palagi. At saka masaya akong makita ka dati. Sige. Hi pa, kamusta ka na dyan? Miss na kita, Papa. Sobrang daming nangyari sa buhay ko mula nung nawala ka. Pero alam mo ba, ngayon, masaya na ako. Hindi man naging madali ang mga pinagdaanan ko, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Tsaka nga pala pa, isa na akong guro ngayon. Alam kong matagal mo nang gustong makita ako sa posisyon na ito at ngayon, nandito na ako. Proud ka ba sa akin pa? Panigurado, oo. Kasi isa ka sa mga unang naniwala sa akin kahit noong mga panahon parang ang hirap-hirap ng lahat.
May good news nga pala ako pa. Si Mama, tanggap na niya ako at suportado na niya ang talento ko sa pagguhit. Parang imposible noon na magiging okay kami. Pero ngayon, nagkakasundo na kami at nagiging masaya kami bilang pamilya. At higit sa lahat pa, nabigyan na ng hustisya ang pagkawala mo. Ang sakit na nararamdaman ko noon ay unti-unti nang napalitan ng kapanatagan. Nagpapasalamat ako kay God dahil palagi kang nasa puso ko. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat. At sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at gabay. I love you, Papa. Lagi kang nasa puso ko at palagi kong pagbubutihan ang lahat ng ginagawa ko para maging karapat-dapat sa pagmamalik mo. Salamat sa lahat pa hanggang sa muli nating pagkikita. At doon nagtatapos ang kwento ko, anak. Wow, ang ganda naman ang kwento mo, Mama. Mas lalo tuloy akong humanga sa inyo. Dahil gaano pa kahirap ang iyong pinagdadaanan, ay hindi ka sumuko at ang tatag mo pa. Ano, anak, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa lakas at sa paggabay niyo sa akin. At sa papa ko din, na naging inspiration ko. At sa dati kong guro na naniwala sa akin sa aking kong talento. At sa mama ko at sa kapatid ko na rin sa pagtanggap nila sa akin. Nakakahanga ka talaga, Mama. Kaya nga sa'yo ko naman na yung talento sa pagguhit eh. Patingin nga. Wow, ang ganda ng nito, anak. Galingan mo palagi, ha? Susuportahan mo na palagi. Tara, sabit natin sa dingding. Yan, ang ganda. Mama, alam mo ba kung sino yung babae na ito? Sino naman to, anak? Ikaw yun, Mama. Tapos, ito naman si Papa. Tapos, ako yung nasa gitna. Wow, ang ganda mo. Diba ang ganda? Nga pala, Mama. Paano mo nakilala si Papa? Kaya na. I'm sorry. Wow! Stop! Who's that chick you bumped into? Di ko kilala, bro. Pero mukhang tinamaan yata ako. Dito. Damn, that's holy, but you want me to ask her name? Sige, bro. Let's get the next one. Bye-bye. Just may hindi ako siya. Bro, nahihiya ako, bro. Huwag ka na mahiya. Ikaw na naman? Yes, please. I'll be here. I'm Kimberly, Kim Person. Hi. Pwede ko ba makuha ng Sure. Nakakakilig naman yung kwento niyo, Ma. Oo, in love kasi yung papa mo sa akin noon. Ibig sabihin, na-love at first sight si Papa sa'yo? Ganun na. Sa mundong puno ng unos, ang tanging sandata mo ay pananalig at determinasyon. Hawakan mo ito ng mahigpit at tiyak na malalagpasan mo ang lahat ng hamon sa buhay. Kimberly Gonzalez, isang kwentong muling isinulat ng tapang at pangarap.